May mga eksperimento sa science na nagbukas ng kaalaman, pero may kapalit na hindi kailanman mababayaran. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala tayo na ang science ay palaging tama, na basta ito ay para sa progreso, ay dapat lang isakripisyo ang ilan para sa ikabubuti ng mas marami. Pero sa likod ng mga laboratorio, research papers, at opisyal na ulat, may mga eksperimento na nag-iwan ng sugat, hindi lang sa katawan ng tao, kundi sa konsensya ng buong sangkatauhan. Hindi ito mga alamat, hindi ito conspiracy theory. Ang mga eksperimentong ito ay totoong naganap, may dokumento, may mga biktima, at may mga pangalang pilit inilibing ng kasaysayan. Isa sa mga pinakamadilim na halimbawa ay ang Tuskegee Syphilis Experiment. Noong 1932 sa Alabama, sinimulan ng US Public Health Service ang isang pag-aaral sa mahihirap na Black American men na may syphilis. Sinabihan sila na ginagamot sila para sa bad blood, pero ang totoo, hindi sila ginamot. Kahit nang matuklasan na ang penicillin bilang epektibong lunas, patuloy pa rin silang hindi binigyan ng gamot. Sa loob ng halos 4 na dekada, hinayaan silang mabulok ang katawan, mahawa ang asawa, at maipasa ang sakit sa kanilang mga anak. Lahat para lang obserbahan kung paano natural nasisirain ng sakit ang tao. Nang tuluyang mabunyag ang katotohanan noong 1972, nagalit ang buong bansa. Ngunit para sa mga biktima, huli na ang lahat. Ang tiwala ng maraming komunidad sa medical system ay tuluyang nasira, isang sugat na ramdam pa rin hanggang ngayon. Hindi rin ligtas ang larangan ng psychology. Noong 1971, isinagawa ni Philip Zimbardo ang Stanford Prison Experiment, isang pag-aaral na dapat sana'y tatagal lang ng 2 linggo. Ang mga kalahok ay ordinaryong estudyante, ginawang guards at prisoners sa isang simulated prison. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang mga guards ay naging abusado, nagpapahirap, nagmamaliit at nananakit psychologically. Ang mga prisoners naman ay nagkaroon ng breakdowns, depression at trauma. Ang mas nakakatakot, pinabayaan ito ng mga researcher. Kinailangan pang itigil ang eksperimento ng mas maaga dahil sa sobrang lala ng epekto. Ang pag-aaral na ito ay madalas binabanggit bilang patunay kung gaano kadaling magbago ang ugali ng tao kapag binigyan ng kapangyarihan. Pero ang tanong ay, sulit ba ang kapalit? Sa panahon naman ng Cold War, lumabas ang isa sa pinakakontrobersyal na programa ng CIA, Project MK Ultra. Sa ilalim ng takot na baka nauuna ang kalaban sa mind control, nagsagawa ang CIA ng mga lihim na eksperimento gamit ang LSD, hypnosis, sleep deprivation, at psychological torture. Maraming test subjects ang walang kaalam-alam na sila ay bahagi ng eksperimento. Ang ilan ay nabaliw, ang ilan ay nagpakamatay, at ang iba ay hindi na muling naging normal. Maraming dokumento ng MK Ultra ang sinadyang sirain. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ang buong saklaw ng pinsalang idinulot nito. Ang malinaw lang, sinubukan ng gobyerno na kontrolin ang isip ng tao at nabigo ito sa pinakamapanganib na paraan. Hindi rin ligtas ang katawan ng tao sa mga military experiments. Sa pagitan ng 1940s hanggang 1970s, nagsagawa ang Estados Unidos ng human radiation experiments. Mga pasyente sa ospital, buntis na babae, sundalo, at kahit mga bata ay sinadyang i-expose sa radiation upang pag-aralan ang epekto nito sa katawan ng tao. Hindi sila binigyan ng malinaw na paliwanag. Ang ilan ay ginamit lang bilang data. Ang layunin ay paghandaan ang posibleng nuclear war. Ang kapalit, cancer, pagkamatay, at panghabambuhay na komplikasyon sa kalusugan ng mga inosenteng tao. Isa pang madilim na kabanata sa science ay ang eugenics movement. Sa paniniwalang maaaring pagandahin ang lahi ng tao, libu-libong individual, lalo na ang mahihirap, may kapansanan, at minorities, ang sapilitang na-sterilize sa iba't ibang bansa, kabilang ang United States at Germany. Pinaniwala ang mundo na ang ilang tao ay hindi karapat-dapat magparami. Ang ideyang ito ang naging pundasyon ng mas malalang eksperimento ng Nazi Germany. Sa ilalim ng rehimeng Nazi, isinagawa ang mga eksperimento sa concentration camps mula sa hypothermia tests, twin experiments, hanggang sa surgical procedures na walang anesthesia. Ang mga biktima ay ginamit hindi bilang tao, kundi bilang gamit. Pagkatapos ng World War II, ipinangako ng mundo na hinding-hindi na mauulit ang ganitong kalupitan. Nabuo ang Nuremberg Code at mas mahigpit na ethical standards. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unting nakakalimot ang sangkatauhan. Sa modernong panahon, ang mga eksperimento ay mas tahimik, mas malinis tingnan, pero hindi nangangahulugang mas ligtas. Ang pag-usbong ng genetic engineering at CRISPR technology ay nagbukas ng napakalaking posibilidad. Pag-alis ng genetic diseases, pagpapahaba ng buhay,
at pagpapabuti ng kalidad ng kalusugan. Ngunit nagbukas din ito ng pinto sa mga tanong na ayaw harapin ng marami. Ang problema ay hindi ang science mismo. Ang problema ay ang hangganan. Dahil ang science ay parang kutsilyo, maaari itong gamitin para magligtas ng buhay o para pumatay. Ang pagkakaiba ay nasa kamay ng gumagamit. Sa likod ng bawat breakthrough na ipinagdiriwang natin ngayon, may mga eksperimento na hindi kailanman dapat ginaya. Mga pag-aaral na nagbigay ng kaalaman pero binayaran ng dugo, luha at dignidad ng tao. Habang patuloy na umuunlad ang artificial intelligence, human enhancement at genetic modification, mas nagiging mahalaga ang tanong, natuto na ba talaga tayo? O inuulit lang natin ang parehong pagkakamali, mas tahimik lang, mas moderno at mas mahirap makita? Dahil ang pinakamapanganib na eksperimento ay hindi yung nabigo, kundi yung nagtagumpay kahit mali. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang tech and science content.